Today, magluluto tayo ng simple at masarap na maha blanca in 3 ways. Welcome to my Vlogmas number 2 ngayong 2021. Simulan na natin. So, una natin gagawin ay pagsasamahin natin yung mga dry ingredients kagaya ng 450 grams ng cornstarch at yung 900 grams ng white sugar. So, pwede ka namang gumamit ng light sugar, yung wash. Wag lang brown kasi masyado ng dark yung kalalabasan ng ating maha blanca. So, mix muna natin ito. Haluin lang natin. Ayan. So, pag na-mix na natin yan, lalagyan ko naman siya ng 3 cups yung coconut milk, yung pangalawang piga ng nyog. Tapos, haluin muna natin. Haluin natin ito hanggang sa mawala yung buo-buo. Ayan, pag wala ng mga buo-buo, pwede na yan. Tapos ngayon, lalagyan natin yan ng 3 packs ng Nestle Carnation Evap na 250 ml ang laman ng isang pouch. Ayan. So, lalagyan na natin. So, naalala ko talaga tong Nestle Carnation Evap na to kasi dito ako unang nagluto ng pininyahan na manok na may Nestle Carnation Evap. Kasi diba yung commercial na pininyahang manok, bakit may gatas? Tapos sasabihin naman, syempre, lutong Carnation Evap eh. So, yun. Every time na magluluto ako ng pininyahang manok, hinahanap ko talaga itong brand ng Nestle Carnation Evap. Kasi nga naman, ang sarap dahil sumi-chef ang dating natin dito. Tapos kung makikita mo tong Nestle Carnation Evap, ginawa talaga to para maging creamier at milkier ang datingan ng mga lulutuin natin. Kaya hindi lang pati sa maha blanca ito, kundi sa mga kahit ibang mga dish na pwede nating gamitan ng Nestle Carnation Evap. Sarap. Tayo. Ngayon, ilalagay ko na yung ating nagawang mixture dito sa 16 cups ng pangalawang piga ng nyog. So, baka magtaka ka, bakit hindi ko na lang nilagay pinag-isa, no? Yung 16 cups, yung 3 cups kaninang nauna. Kasi, para po ma-dissolve natin maigi yung walang buo-buo. May hirapan ka kasi mag-dissolve niyan kapag pinagsama mo na sa maraming liquid. So, kailangan unti-unti lang talaga siya. Kailangan ma-dissolve talaga siya completely para yung ating maha blanca ay smooth at malambot ang texture. Haluin natin dito. Tapos itong mixture na to, ito na yung ating pinaka-base. Ngayon naman, hahatiin natin siya into 3 parts. Ay, gagamit ako ng cup para even yung paghati natin, di ba? Balanse. So, gawin lang natin to hanggang sa maubos natin yung nandito na mixture. Pag nahati na natin sa tatlo, ngayon naman, pwede na natin simulan ng ating unang flavor, yung ating traditional maha with corn. Ayan, syempre mabenta ito ngayong Pasko, kaya naman, magluto na tayo. So, ngayon, ilalagay ko yung 1 can, yung 425 grams na full kernel corn, kasama na yung sabaw niya para malasa talaga yung corn niya. Dito sa ating maha blanca, medium flame lang muna at haluin natin hanggang kumulo. Yan, kapag nagiging sticky na siya, yan o, bumibigat na yung pakiramdam, hindi mo titigilan ng paghalo yan ha. Ngayon, hihinaan natin into low heat para ma-in-in naman siya at malutong maigi. So, mamaya titingnan natin, siguro mga 5 to 10 minutes natin hahaluin pa to. Basta huwag titigilan ng halo. So, after 10 minutes na paghahalo, ganyan na siya. Ngayon naman, ilalagay natin yung unang piga ng nyog or yung kakanggata na tinatawag. 1 cup ng unang piga ng nyog. Tapos, iin-inin lang muna natin to ng 10 minutes ulit. So, after 10 minutes, yan, total natin 20 minutes na para sa pagluluto nito. Tatanggalin na natin sa apoy. At, kailangan ay maisalin na natin sa ating packaging ito habang mainit pa. Kasi kapag ito hindi natin sinalin agad, nako, titigas na yan. Meron ako ditong 500 ml microwavable tub. Kung meron akong ginawang bilao dito, para meron ka lang din choices, no? Pwede mo siyang gawing 3 flavors sa isang bilao. Ayan, 1 cup ang kaya dyan. Dito, sa ating tub, pwedeng 1.5 cup to kasi masyadong konti naman pag 1 cup lang. Ayan, so nakagawa ako ng 7 tubs na 500 ml microwavable. Tapos, meron ako ditong pangbilao na isa.
Next naman natin gagawin na yung ating buko pandan maha. Ayan. Kaya meron ako dito 1 tablespoon ng buko pandan extract. Lagay natin dito sa ating 1/3 no mixture ng ating maha cream base. Tapos, lagay na natin yung isang buko. Yung meat lang yung ilalagay natin. Dapat ang buko mo dito ay yung katamtaman lang, hindi malambot, yung parang malauhog, hindi rin naman yung matigas na pangbukayo na. So ako, lagi kong sinasabi, pang salad lang siya. Again, parang dun sa nauna natin, medium flame, pag kumulo, hihinaan natin, tapos 10 minutes natin hahaluin. After 10 minutes na naka-low heat, ayan, lalagay naman natin yung unang piga ng niyog or yung kakanggata. Tapos, haluin ulit natin yan. Low heat pa rin ng 10 minutes. So, after 10 minutes na nailagay natin yung ating unang gata, ayan, ito na. Pwede na ulit natin itong ilagay sa ating microwavable tub na packaging. Again, 1.5 cup no, ang ilalagay natin dito. Sa bilao, 1 cup lang kasi 10 inches lang po yung aking bilao dito. Para sa iba pang recipes, gamit ang Nestle Carnation Evap. Ayan, masasarap, madaming recipes. Pwede mong i-check ang Nestle Carnation Philippines sa Facebook o kaya cookwithcarnation.ph. Ayan, sa website naman. At syempre, yung ating pangatlo at espesyal na maha blanca ay yung ube langka maha. Ayan, so meron ako ditong yung 1/3 ng mixture natin kanina. Ilalagay ko na yung 100 grams ng ating ube halaya. Medyo i-ano muna natin to, halo-halo natin para matunaw. Lalagyan natin nung ating 2 teaspoons ng ube flavoring. Ayan. So, pag natunaw na yung ating ube dyan, syempre may konting buo-buo yan dahil syempre ube halaya siya. So, pwede na natin ilagay yung ating langka. Open ko muna. Ayan, pag medyo natunaw-tunaw na siya, lagay na natin yung 100 grams ng ating langka. After niyang kumulo or medyo mag-sticky na siya, 10 minutes ng super low flame. Ayan. Bago natin lagay yung ating unang piga ulit ng gata. So, after 5 minutes, ayan, medyo mas sticky na yung consistency niya. Kaya, okay na rin ito na lagyan natin ng 1 cup ng unang gata or kakang gata. So, again, tignan ulit natin 5 to 10 minutes. So, after 10 minutes, eto na. Ready na ulit natin ilagay sa ating packaging. So, 1 cup ulit. Unahin ko muna itong nasa bilao. So, next, lagay na natin sa ating tub. At ito na ang ating maha blanca in 3 ways. So, meron tayo ditong maha con mais, ayan, yung maha and buko pandan, at yung ating ube langka maha blanca, ayan. At syempre, hindi makukumpleto kung walang toppings. Kaya naman, meron ako ditong budbod, yung desiccated coconut na tinoast ko. Ayan, lalagay ko muna dito sa ating buko pandan. Tapos ito naman, pwede rin naman na cheese. Pagin niya lang din na ganyan, pwede ganun. At dito sa ating ube langka, cheese na din ang ilalagay natin. So, syempre, lalagyan ko din itong aking pang-sample. So, pwede mong lagyan ng toppings pa na langka dito. Naubos ko na lang yung buko, kaya hindi na makakapaglagay ng buko para dito. Ito naman corn. Ay, ito na ang ating maha blanca in 3 ways. Kaya naman, testing time! Sarap. So, lasang-lasa yung ube niya, yung langka, pinaghalo, tapos ang sarap. Milkier talaga siya. Parang milky namnam ang datingan ng ating maha blanca. So, lahat ng flavors, syempre gamit ko ay Nestle Carnation Evap as doon sa ating mixture kanina. Para sa costing ng ating maha blanca in 3 ways, nakagawa ako ng 19 tubs. Total yun ha. 7 para dito sa corn, 6 para sa buko pandan, at para sa ube langka. Ito ay 3 cups lahat kasi tigwa 1 cup. So parang total, makakagawa tayo ng 21 tubs kung lahat naka-tub. Syempre, ang puhunan ko dito ay nagre-range lang ng 23 pesos per tub. Imagine, 23 pesos per tub. Sobrang sulit na naman na pang negosyo nito dahil nga naman kasi
Sobrang sulit at affordable ng ating Nestle Carnation Evap. Ito yung bago nila ngayon na naka-resealable pack. Ang dali mong i-store kasi kapag hindi mo naubos, pwede mong takpan ulit tapos ilagay ulit sa ref. Tapos, ang dali pa siyang buksan. At 19 pesos lang itong 250 ml niyan. Sobrang sulit. Mabibili mo ang Nestle Carnation Evap sa mga groceries and supermarkets nationwide. And of course, meron din sa Lazada and Shopee. I-check mo lang yung Nestle Official Store. Mabibenta natin this season, this Christmas, ang ating Maha Blanca na may 3 flavors na 40 to 60 pesos. Depende na lang kung gaano mong gusto ka, taas or kababa yung iyong price. At syempre, para sa tubo or kita natin, magre-range naman ng 357 pesos up to 777. Wow, grabe. Ito pa lang yan. Sobrang sulit na sulit na. Ito naman ang costing ko dito ay 56 pesos. Pwede mong maibenta ito ng 100 to 120 pesos lang. O, diba? Sobrang sulit. Kaya naman, kung gusto mo pa ng iba pang recipe ngayong Christmas gamit ang Nestle products, pwede mong i-check ang carbonara recipe natin in 3 ways din yan. Or i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video. And of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.